Content po ako, paano naman po yung ayaw makinig ng Word of God? Opo, hirap ako, pero napapaisip ako na sumuko sa pagiging Christian kasi naiinis po ako sa iba ayaw makinig. Tandaan natin mga kapatid, hindi nasusukat ang pagiging Kristiyano natin dahil lang may mga taong ayaw makinig sa salita ng Diyos. Tayo bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, may makinig o wala, magpipreach tayo ng gospel, ibabahagi natin kung ano rin naman yung naranasan natin na kaligtasan na nanggagaling sa ating Diyos. Kaya't kung ating uunawain ang laging sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang may pakinig ay makinig ng salita ng Diyos. Sa mga ayaw, wala tayong magagawa dyan. Hindi natin sila para pilitin na makinig ng salita ng Diyos dahil lahat yan ay dapat meron silang own will na kung sila ay makikinig o kung sila rin naman ay ayaw makinig. Tandaan natin mga kapatid, marami nang naging martir dahil sa salita ng Diyos. Maraming nagbuwis ng buhay para lang ipangaral ang salita ng Diyos. Maraming na-persecute, maraming pinahirapan para lang ibahagi ang kaligtasan. Tapos sa atin sa panahon natin ngayon na napakalaya ng ating bansa na ibahagi ang salita ng Diyos na pwede anytime ibahagi mo yan ay dahil lang sa may hindi nakikinig sa atin na salita ng Diyos ay manlulupaypay na tayo at parabang susuko na sa pagiging Kristiyano. Napakaraming misyonary na nangangaral ng salita ng Diyos sa ibang bansa. Tulad na lamang sa India, napakahirap mag-share ng gospel sa lugar na yan. Pero dito sa atin, napakalaya ng ating bansa tapos konting problema lang natin sa ganyan ay parang susuko na tayo sa pagiging Kristiyano. Hindi lang tayo pinakinggan ng gusto natin bahaginan ng salita ng Diyos, ay ayaw na natin. Samantalang maraming naghihikahos, marami ang naghihirap, at marami ang nagsakripisyo para lamang ipalaganap ang salita ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, huwag nating ilagay sa ating sarili na para bang tayo yung tagapagligtas. Na pag nag-share tayo ng Word of God ay gusto natin agad-agaran ay tumanggap siya sa Panginoon. Tapos pag hindi tumanggap ay sasama ang loob natin. Huwag maging ganyan ang ating puso. Ang trabaho lang natin bilang mananampalataya ng Panginoon ay maglingkod sa Kanya because we are a servant of Christ. At nang gagawin lang natin ay patuloy na ibahagi ang salita ng Diyos. May makinig man sa'yo o wala, magpapatuloy ka. Diyan masusukat ang tunay na pagiging Kristiyano na sa kabila ng persecution, sa kabila ng lahat ng paghihirap, ng sakripisyo, ay nananatili ka at nagpapatuloy ka sa salita ng Diyos. And He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Yan po ang isang duty natin bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Ang ibahagi lang ang salita ng Diyos kahit anong situation pa yan, kahit na may makinig o wala. Dahil tatandaan natin, ang ihipo ng kanilang puso para sila ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay ang banal na spirito. Hindi mo na trabaho yan. Ang trabaho mo lang, ihasik mo lang ang salita ng Diyos. Ang magko-convict sa kanila ay ang Holy Spirit. And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Ganyan lamang po ang ating gagawin. Mag-share ka ng gospel, hayaan mo na ang banal na spirito ay ang kumilos sa kanyang puso, sa iyong kinakausap, sa iyong binabahaginan ng salita ng Diyos. At ang banal na spirito ang bahalang mag-convict sa kanyang mga kasalanan. Kaya't mahalaga sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay bago mo simulan ito ay manalangin ka muna. Ilapit mo muna ito sa Diyos para ikaw ay gabayan at hayaan ng banal na spirito na kumilos sa iyong kausap, sa iyong binabahagi ng salita ng Diyos. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Tatandaan natin, pag naibuga na natin ang salita ng Diyos, pag naihasik na natin ang salita ng Diyos, hindi yan babalik ng walang kabuluhan dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi man ngayon, pwedeng sa mga susunod na araw, sa susunod na taon, ay doon nila mauunawaan ang salita ng Diyos. Kaya sa pagiging Kristiyano, kung tayo lamang ay makakaranas ng rejection, kung tayo lamang ay tatanggihan ng mga tao, ay ito ang magiging batayan natin para tumalikod na sa ating pananampalataya. Isipin mo muna kaibigan, kapatid, kung ano ang naranasan mo, kung ano ang kaligtasan na tinanggap mo bago mo isiping tumalikod sa Panginoong Jesucristo. Kaya't kapatid, kung ikaw ay laging titingin sa mga negative side na nangyayari sa ministry o sa paligid mo,
ay sigurado manglulupay-pay ka talaga. Kaya dapat ang focus natin ay sa Panginoong Hesukristo lamang para kahit anong situation man ang mangyari sa ating buhay, nananatili tayo na nakatingin sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya't kaibigan, magpatuloy ka lamang sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ano man ang mangyari, may makinig man sa iyo o wala, huwag mong tignan ito na para bang magiging distraction sa iyong paglilingkod. Dahil yan ang gusto ng ating Diyos na ating gawin. Dahil tatandaan natin, pag tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, lahat yan ay walang sayang. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.